Magandang gabi sa inyo. Welcome po sa ating programa, Dr. Love Radio Show, hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Ngayon po ay Martes. Grabe, Martes na ngayon at 16 ng buwan ng Abril. Samahan niyo po kami hanggang mamayang 11. Alam ba ninyo na tayo, bakit parang ang hina ng aking hina ng aking music? Alam ba ninyo na tayo po ay napapakinggan sa buong Mega Manila sa 92.3 Radyo 5 True FM at sa iba't ibang himpilan po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay kasabay napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 Radyo 5 True FM at syempre ang Facebook page ng Dr. Love. For comments, suggestions, messages, mga pagbati ho ninyo, mga topic na gusto nyo pag-usapan po natin, at mga liham kasaysayan, mga problemang gusto nyong talakayin po natin, hanapin lamang po ninyo at i-follow ang ating Facebook page ng Dr. Love. Pwede ho kayong mag-share, pwede nyong i-share ang ating live stream ng ating episode na ito. At sa lahat po naman ng mga may signal cable, tayo po ay napapakinggan sa Signal Satellite Channel 305. Pwede rin po tayong mapakinggan live sa Signal Play app. At pwede kayo mag-register ng libreng account sa www.signalplay.com. At kung sakali man po na meron kayong mga mensahe o liham kasaysayan na gusto po ninyong ipadala sa ating palatuntunan, maaari po kayo magpadala sa ating email address. Ang ating email address ay drloveradio5@gmail.com, or pwedeng ipadala po ninyo sa ating messenger ng Dr. Love Facebook. Yan. Kung gusto niyo malaman ang ating po mga hotlines, ang number po ng ating hotlines ay 863-15788 at 863-16674. Okay, 9:44, pagbabalik natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Martes at 16 ng Abril. Alam ba ninyo na ngayon ay kapiestahan ni Saint Bernadette Soubirous? Sino si Saint Bernadette Soubirous? Siya po ang visionary ng apparition ng Mahal na Birhen sa Lourdes, France. Bernadette Soubirous, pagkatapos po niyang maging visionary ng apparition sa Masabiel, no? Ay nagmadre po siya, no? Nagmadre at nang siya po'y mamatay, ang kanyang ikinamatay ay tuberculosis of the bone. Tuberculosis of the bone. Pero kung kayo po'y magpupunta sa France, specifically sa Nevers sa France, doon po ninyo makikita ang kanyang hindi na agnas na katawan. Ang incorrupt body of Saint Bernadette Soubirous na matatagpuan po ninyo sa mother house ng kanilang kongregasyon dyan po sa Nevers, France. Ngayon ang kanyang kapiyasahan, 16 ng buwan ng Abril. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, 16 ng buwan ng Abril, kapiyasahan ni Saint Bernadette Soubirous. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 6 na kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Juan, talata 30 hanggang 35. Sinabi nga nila sa kanya, "Ano ngayon ang tandang gagawin mo upang makita namin at sumampalataya kami sa iyo? Anong gagawin mo? Ang mga ninuno namin ay kumain ng mana sa ilang, katulad ng nasusulat,
Binigyan niya sila ng tinapay na kakainin na nagmula sa langit. Sinabi nga ni Jesus sa kanila, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi kayo binigyan ni Moises ng tinapay mula sa langit. Ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit. Ito'y sapagkat ang tinapay ng Diyos ay siya na bumaba mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Kanilang sinabi sa kanya, Panginoon, bigyan mo kami ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ako ang tinapay ng buhay. Siya na lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Siya na sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Kay tagal nang may grasya sa'yo. 10 minuto bago po mag-alas 10 ng gabi sa unang bahagi ng ating programa. Aba, atin na pong simulan ng ating Pest to Pest. Hear it ni Dr. Love. Ano ang ating episode ngayong araw na ito na hindi ko napanood kaninang umaga? Ang episode natin ay hango po sa itinampok natin ngayong umaga sa face-to-face na mapapanood sa TV5 alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. At may replays po ito ng 8 to 9 p.m. sa Signal TV 1PH. Anong ating episode ngayong gabi? Ang ating episode ay pinamagatang Ang Babaeng Salarin sa Septic Tank. Septic tank. Ito yung mabaho, di ba? Ang babaeng salarin sa septic tank. Anong kinalaman ng septic tank sa babaeng ito? Atin pong alamin. Panoorin natin ang ating face-to-face. Hear it ni Dr. Love. Kasama natin ngayon dito sa studio si Ate Nana. Ate Nana, ano ang problema mo dito sa Pozo Negro? Mama Carla, nirereklamo ko po yung Pozo Negro ng lola ko kasi po umaapaw na po sa amin. Ngayon po yung Pozo Negro po nila, tapos tabi po ng bahay namin. Ngayon po yung Pozo Negro po nila, puno na po. Tapos po yung tubig po, dumadaloy na po sa amin. Hindi ba sira ang Pozo Negro? Pina-check nyo na ba ito sa... Di ba may nag-check nyo na sa truck? Po. Ng... Sludge po. Nagawa nyo na ba ito, Nana? Hindi po Sip-sip po. papasip-sip mo. Okay, so parang itatawag lang yun. Opo, itatawag. Okay. Ano ang nangyayari? Nakausap mo na ba yung... Sino ba ang concern mo dito na gumagawa nito, na pabaya? Lola mo o mga iba mo pang kamag-anak? Mga relatives din po namin po. Ilan ba sila nakatira dun sa lola Marami nyo? rin po eh. Bakit sa tingin mo sila ang may kasalanan dun sa Pozo Negrong ito? Paano po kasi pinupuno po nila ng basura? Opo. So, Pozo Negro, tinatapunan ng basura pa. Opo, basura. Paano nangyayari yun? Ngayon Sarado po, yun. Parang sa CR po nila gumawa po sila ng butas po. Tapos doon po nila tinatapon yung basura po. Ay! Ngayon po. Grabe naman yun. Bawal yun. Na umabot na raw na yung kapatid mo ay na-ospital na. Opo, Bakit? nakakonfine po yung kapatid ko ngayon sa ospital. Talaga? Ilang taon? 34 years old. Bakit? Bakit? May infection po sa dugo at sa baga po. Baka isa rin po sa sanhi yung naaamoy po namin sa loob ng bahay namin. Doktora!
Sa dugo daw, nangyayari ba yon? Okay. At nalalanghap yung amoy, magkakasakit ka? Una-una kasi, yung tinatawag nating sepsis, yung pagkakaroon ng infection sa dugo, usually dahil kasi contaminated yung lugar. So yung mga, di ba, kaya kung napapansin nyo sa ospital, bakit nagkakaroon ng infection yung mga bata na bagong panganak? Dahil kasi kumisan marumi yung lugar. So talagang pwede magkaroon ng infection sa dugo. Ngayon, kung sinasabi niyo naman na respiratory problem, lahat ng nalalanghap natin, kumisan, meron tinatawag na contaminants. Yung mga contaminants na yon, pag ikaw mahina ang baga mo, katulad na kung meron kang asthma, pwede talaga na susceptible kayo sa mga ganitong problema. At ang hirap dito, baka mamaya pwedeng mag-lead to death dahil kasi hindi na agapan. Nana, gaano kalapit yung bahay nyo sa Poso Negrong ito? Katabi lang po. Okay, dito lang? As in, ito po yung CR, ito lang po yung bahay namin. Paano nyo napag-uusapang magkakamag-anak? Dumating na po sa punto nagkakasagutan na po kami. Kasi wala Sino po ang sila, talagang nakakasagutan nyo? yung lola ko po. Lola mo Opo. talaga? Kasi po wala pong action na ginagawa po. Okay. Siya ang sinasabing babaeng salarin sa septic tank. Lola Linda, pasok. Lola Linda, totoo po ba na kayo'y nagpabayana sa inyong Poso Negro? Ano ba ang nangyari? Ma'am, hindi po namin pinababayaan po yun. Actually, ang nangyayari po niyan, kaya po nagbabaring aming Poso Negro po. Yung po aming po PBC agusan po ng aming Poso Negro po. Pag po naglalaba po sila sa harapan po ng bahay po nila, yung po mga buhangin po, bumabar sa PBC. Kaya po hindi po Poso Negro pupuno. Kasi kung umaagos po yung Poso Negro, hindi po mapapupuno yun. Ang ano ko po sa kanila, huwag sila maglaba sa harapan ng bahay nila. Ang tigas po ng babae na yan, mas pagsabihan po ng ganon. Ano lang po yun, ma'am, yung pong mahabang PBC lang po, ganon lang po yun. Oo. Pero may sarado po yun selyado. Wala pong lock sa harapan po yun kasi po, para pag napuno po yung Poso Negro namin po, aagos pong ganon po. Pero Lola Linda, tanungin ko kayo, naaamoy din po ninyo yung Poso Negro, yung baho nun? Pag po umaagos po yun, napupuno po, umaagos po, nangangamoy po talaga. Okay, bakit hindi nyo ito itinatawag sa barangay ninyo para ayusin yan? Wala po kasi kami nawasa, saka wala po kami pambayad sa sa malabanan po, kasi nagtitinda lang po ako Kasi sila, isang lugar yan Minsan magkakatabi yan. Alangan naman, yung bahay nila ganito lang kalaki, so may Poso Negro din yan. Baka kasi ang ibig kong sabihin, isang Poso Negro sa isang compound, 'di ba? Pakita natin. Okay, patingin kami ng video. Ang mga kumakain, pasintabi po. Ito po yung labahan po namin. Ang agos po niya, diretso po sa kanal po talaga. Asan yung butas na Yan po butas po. ayun yung CR. Tapos, doon lumalaba. Ayun yung tubo. Ayun yung tubo. Ayan yung tubo. Ayan Yun. So, sa isang compound, isang septic tank. Ayun yung tubo. Hindi po isang compound po Ayun. yun. Ano lang po kami, pamilya po. Pati po sila rin nakikis-CR sa amin. Wala rin po silang sariling CR. Kami lang po ang may CR doon. Mga anak ko lang po nag-CR doon, hindi po ibang tao. Nana, sa tingin mo, bakit kailangan dalhin natin dito sa face-to-face itong gulo nyo tungkol dito sa Poso Negro ng lola mo? Ayun nga po, nagkakasagutan na po kami about po dyan sa Poso Negro na po yan. Ngayon po, hinahayaan lang po namin. Dumating na po sa puntong nagkasakit na po yung kapatid ko, kaya hindi na po namin hinayaan na. Kasi po, Nanay Linda, sino ang anak ninyo dito sa apo nyo? Yung pong lolo mo, di ba? kapatid po siya ng lolo ko po. Pamangkin ko po siya. Pamangkin po na yung nanay ko. Pamangkin. Sa pamangkin. Okay. Okay, so kaya nagtataka ako parang hindi close yung relationship bilang lolo at lola, ay lolo at apo, no? Kasi
lola at apo. Kasi parang hindi siya pangkaraniwan na nag-aaway sa atin dito ang mga lolo at apo, 'di ba? Pero eto, hindi kayo nagkakaunawaan tungkol dyan. Hindi pa naman po, kaya lang, hindi hinihintay mo ko na pa rin rin- po bang magkasakit yung mga anak at apo ko. Okay. Bago niya gawa ng paraan. Bago gawan ng paraan. Pero bakit hindi nyo, kung doon din ba kayo nagbabanyo? Hindi po. Ang sabi ni Nanay Linda, doon din daw kayo nagbabanyo. Kayo. Kung doon din kayo nagbabanyo, eh hindi ba't meron din kayong obligasyon doon sa Poso Negro na yun? Ayun nga po yung pinag-uusapan na nga po namin. Ngayon po, parang pag kinakausap po namin, lagi pong galit si Lola nila. Ano ba ang ikinagagalit mo, Nanay Linda, kung gusto ka lang namang tulungan matanggal na yung bahong amoy? Kasi po, wala talaga po akong maiyaan sa kanila pong paggawa po ng amin. Kasi po, ako lang po naghahanap po sa apat ko pong iniwan ng mga magulang nila. Wala na po akong asawa, mami. Ay, hindi ko po kaya magpagawa ng Poso Negro. Dahil gusto nyo maggumastos. Kung hindi kaya ba ni Nanay Linda, kaya nyo ba na kayo lang? Hindi po kasi, yung anak ko po, wala po akong trabaho, inaalagaan ko po yung anak ko. Yung nanay ko po, labandera lang po. Nakakainis talaga makita yung banyo toilet na may basura, may nakakalat. Reflection ito ng pagkatao natin Oo. Nanay Linda, yung sinasabi niyong tubo na pinapasukan ng tubig pag naglalabas sila, yun po ay yung exhaust na tubo ng inyong outlet ng inyong Poso Negro. Ibig sabihin, pag pumapasok po doon, may basag yung tubo, yung PVC. Kailangan lang palitan yun, no? Or takpan yung Ganun pa man, sabi niyo po, hindi lang kayong gumagamit, maraming ibang gumagamit din. Yung pong mga anak ko po. Ilan po silang mga anak niyo? Mga matured na po ito? Ano po, 2 po. May hanap buhay po. Nag-ano lang po, nag-construction. Tungkulin po nila kasing tumulong din sa inyo para, Diyos ko naman, pagising mo sa umaga. Oo. Construction, hindi tapala mo ng semento yan, tinamaan ng kulog na yan, di ba? Ang sa akin lang po, Nanay, napaka-miserabling buhay. Gigising ka sa umaga, amoy Poso Negro. Paano ka ba kakain ng almusal ninyan? Tanghalian. Nagtataka ako, bakit po ninyo nakakayanan? Kung merong ibang gumagamit at matanda na kayo, wala kayong pondo, sabihin nyo doon sa gumagamit, tulungan kayo. Kasi napaka-miserabling buhay po. Banyo lang. Toilet lang. Andyan pa ang basura sa loob ng toilet. Ang tinamaan ng kulog na gumagamit, nagsashampoo dyan sa toilet na yan. Pwede namang itapon yung sachet ewan ko ba. Ganun pa man, ang ating barangay po, maaari niyong takbuhan para gawa ng paraan yan dahil naapektuhan po ang inyong mga kapitbahay na. Hindi natin po pwedeng sabihin sa community, sa ating kabarangay, wala akong pera para magpagawa. Gagawan po ninyo ng paraan yan kasi ang pinag-uusapan natin dito, hygiene. Huwag na nating isama yung iba. Yun na lang po nakatira dun sa bahay na yon. Gawa na ng paraan. Maraming salamat po. Yun. Pag pinag-uusapan ho talaga yung ganyan, kinakailangan pa bang approval ng Malacanang para ayusin yan? Diba kayo-kayong gumagamit ng toilet na yan, kumakain ka sa breakfast, maaaboy mo yung singaw ng Poso Negro. Pinakamabaho yung singaw ng Poso Negro dahil lahat ng marumi nandyan. Sa inyong mga komentaryo, maaari ho kayo magpadala ng inyong mga komentaryo sa ating topic ngayon, sa ating face-to-face hirit ni Dr. Love. Pwede ho ninyong ipadala sa ating Facebook page live stream, sa ating FB page ng Dr. Love Messenger, or tumawag po kayo sa 863-15788 at 863-16674. Babalik po ang programang Dr. Love Radio Show, ganap ng alas 10:03 ng gabi. Wala ka ba? Good morning, Starshine 10:16. Ang ating tumpak na oras, tayo po ay nasa pangalawa at huling bahagi na ng ating palatuntunang Dr. Love Radio Show. Inaantabayan na natin ang pasok ng mga text messages, mga reaksyon po sa ating face-to-face hirit ni Dr. Love. At mukhang nangunguna ngayon si Aling Lourdes ng San Fernando, La Union.
na nakabitin po ngayon at nakakapit sa linya ng telepono. Magandang gabi at happy listening. Isang mabiyaya, mapagpala at mabiyayang gabi. Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Isang mabiyaya at mapagpalang gabi sa iyo, brother. Ganon din po sa inyo. Kumusta po, Aling Lourdes? At nagbubula na naman ang bibig mo sa ating issue ngayong gabi sa face-to-face hirit ni Dr. Love. Nag-iinit na naman po ang ulo ko. Diyos ko, ano ba naman? Baka ikay may stroke, mainit pa ang panahon ngayon. Alalay lang. Bakit naman ganyan ang nangyari sa kanilang Puso Negro? Ngayon lang po ako nakarinig ng ganyan na Puso Negro, umaagos. Ay, palagi ko, nabutas yung tubo. Ngayon, kung umaagos dahil puno na ang Poso Negro, umaagos palabas ang Poso Negro, hindi ho tama yon, mali po yon. Ay, napakabaho. Very unhygienic yun. Very, hindi, ipinagbabawal po kasi yung paglabas ng kung anumang fluid meron dyan sa Poso Negro na lalabas po, ipinagbabawal po yun. Sakit po ang idudulot niya. Sakit oo, tama. Opo. Diyos ko. Bakit hindi nila pagtulungan na maayos yan, brother? Yun nga, hindi naman ganong kala. At saka po pwede naman pwede naman humingi ng tulong sa gobyerno, sa local government, simulan sa barangay, para mapasipsip kung ano man yung laman ng At pagkatapos, sipsipin niyan tinamaan ng kulog ng Poso Negro, huwag kayong magtatapo ng sachet ng shampoo. Dahil hindi matutunaw yan. Ano ba naman? Opo, hindi po sila responsable sa pagtatapon ng basura. Dapat po ang basura po ay nasa ayos. Oo. Okay, so anong mensahe niyo, Aling Lourdes, sa may-ari ng Poso Negro? Aling Linda, kumbinsihin niyo na lang po ang mga anak ninyo na magtulong-tulong na lang po. At saka kung kinakailangan, humingi na lang po kayo ng tulong sa gobyerno po na maisaayos po ang inyong Poso Negro. Kasi sakit po ang idudulot. Sakit, sakit ang dadalhin yan. Kasi alam mo yung Poso Negro, ang laman niya, napakadumi. Lahat ng dumi ng tao nandyan, naiipon dyan. Nakakadiri. In fact, nagpo-produce yan ng methane gas. Yes po. Nagpo-produce ng methane gas yan. Kaya nga, kailangan maingat kayo dyan. At para hindi ho agad mapuno, huwag kayong magtapo ng basura sa Poso Negro. Ano ba naman? Pagkatapos po, sa ilalim niyan, may mga uod-uod pa yan. Ay, naku, huwag na natin pag-usapan. Baka may kumakain. Sige, Aling Lourdes, salamat po sa inyo. Opo. Thank you. Si Aling Lourdes po yan ng San Fernando, La Union. Puntahan natin sa Bulacan si JC Calasikas. JC, good evening, Teacher JC. Brother Jun, magandang gabi at sa lahat ng nakikinig ng magandang gabi po. Ano po ang masasabi niyo, Teacher JC, dito sa kaso ng Poso Negro na umaapaw na? Nako, puti na lang, Brother Jun. Hindi ko pa tinutuloy yung pagkain ko. Oo nga, di ba? Di ba nga, dapat nga pagtulungan ng yan, lalo na nasa isang komunidad sila o nasa isang compound. Kung problema nila walang bayad yung mga pasipsip Oo. Alam mo, walang bayad dyan. Pwede naman silang humingi ng tulong sa barangay. Pwede, masusuportahan sila ng barangay. Yes. Kasi hindi naman sila ng problema buong compound dyan. Kasi yung amoy niyan talagang maano nila. At saka, ang isang aral dito, alam niyo, yung basura, yung mga plastic na ganyan, bakit ba kinakailangan magkaroon ng basura sa ating toilet? Hindi dapat may basura sa toilet Ang basura ilagay niyo sa labas. 'Di ba? Sa labas ng toilet, nakaupo ka sa trono mo doon. Pagkatapos makikita mo yung mga basura doon sa paligid mo. Yung pinagpaligid yung mga ginamit na shampoo, yung mga sachet ng shampoo, nakakalat doon, tinatapon doon papasok sa Poso Negro. Walang matinong buhay sa inyo pag ganyan ang ginawa niyo.
Oo, yan, Diba? yan pa yung magdudulot ng pagbara yan sa tubo. Oo, pagkatapos ngayon, pag ganyang umapaw na, pababayaan nyo na. Paano yung community? Maaamoy yan. At Kawawa naman, lalo na may mga bata dyan, lahat ng itinapon yung dumi, baho sa katawan, ilalabas ng Poso Negro kasi puno na, di ba? Oo, yun nga ho. Okay, anong masasabi mo sa kay Aling Linda? Yung kay Aling Linda nga, dahil siya nga yung may responsibilidad dun sa Poso Negro, nga, sana bigyan nila ng priority, lalo na nasa kanilang nasa kanilang tahanan, lalo na ako, Brother Jun, pagka pupunta ako sa mga CR, kailangan metikuloso ako dyan Oo, totoo. Pag marumi ang CR, may nandidiri ako. Totoo, kailangan, I agree. Pag may taong mga pasyente dyan, kailangan ang CR natin malinis. Diba? Yan ang numero 1. Oo. Pag nakita na ibang tao nakakahiya, di ba? Oo. Nakaka-turn off yun sa ibang tao na makikita yung CR. Okay. Sige, maraming salamat, Teacher JC. Maraming salamat po. Salamat po. Meron lang akong bigyang pag-alala. Oo. Kasi winalala ko April 16, 2 years ago. Namatay yung kaibigan natin na kasama niyo sa kapila. Sino si DJ Season. DJ Richard? Boyet Season. Ay, DJ Boyet. Oo, si Boyet. 2 years ago na siya ngayon. Oo. 2 years ago na. Oo, yun nakapikla rin. Oo, palagi naka-bow tie yun Yes. Diba? Palagi naka-bow tie. Kaibigan natin yan, namimiss ko yung taong yun. Makakamiss din yung taong yun. Palagi nakangiti. Kasama natin yan doon sa kabilang stasyon. Yes. Maraming salamat, JC. Let's pray for your soul, Yes, Brother Jun. Thank you. Salamat. Si Teacher JC Calasikas po yan ng Bulacan. Sabi naman ni Sherry Pitcher ng Seattle, Washington, ang comment ko po, dapat lahat ng apektado doon ay take ng responsibility para maayos yung Poso Negro at iwasan pong magtapon ng basura dito. Dapat bawat isa sa kanila ay may malasakit sa neighbors at mga kamag-anak nila. Maraming salamat po. Buhat po yan kay Sherry Picho. Si Herbert Ariate, maselan yan. Nung araw, may distansya talaga yan sa bahay. Ngunit sa mga modern, sa loob na ng bahay. May sanitation po yan. Idaan sa public sanitary municipal sa munisipyo nyo. Oo, sa sanidad ng munisipyo. Dahil yan po ay hindi biro. Hindi nga talaga biro yan, sabi ni Herbert, Dahil yung lumalabas yan talaga maaaring magdulot ng sakit sa atin. Patiin lang po natin ang mga nag-text sa atin, At yung mga kaibigan natin, kagaya ni na Alfred Saban, kagaya ni na Zenny Dayang Hirang, ni Chato Sakluti, si Elizabeth Villa Gonzalo, si Mariví Viola, si Myra Bulisay Lee. Hindi ko matanggap ang mga text messages ninyo at wala kaming wifi ngayon. Wala akong signal. Tinitingnan ko yung aking cellphone. Bakit wala ako nakukuha signal ngayon? Yung pala, nagloloko. Batiin lang natin na magandang gabi at happy listening. Si Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Emeline de Malaluan Bigata watching from Sipalay City, Negros Occidental. Ay, Ilonggo din ito, Ambot sa mo. Sipalay City, Negros Occidental. Si Gili Tanggalin. Magandang Martes ng gabi, Dr. Love. Watching here in Acau, Bawang, La Union. I am a senior citizen, 71 years old na po. Wow. Ay, konti lang lamang ko sa inyo. Konti lang ang lamang ko. Kayo pala ay 71, ako ay 73 na. Yan. Lind Pabilyaran ng Cagayan de Oro City from Makabalan, Cagayan de Oro City. Magandang gabi. Tantan, si Choi Tohon ng Catanduanes. Ito yung mga bagong pangalan na lumalabas ngayon sa mga nagte-text sa atin. Odi San Victores, Alani Hungko. Naku, kaibigan ko yan. Alani Hungko.
Si Jerson Desquatan, buwabati po na magandang gabi buhat sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Si Michael Ang ng Quezon City ay nais bumati kay Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Magandang gabi at happy listening kay Angelita Banataw ng Pateros, Judith Vicente, Evelyn Fortunado, Maria Rosario sa Avedra Sacluti. Get well soon, Chato, ha? I'm praying for you. Buhat po sa San Pedro, Laguna, ang ating mga kaibigan. Susan Reyes Montinola, Riza Templadong parang kape, at si Yek Lopena. Magandang gabi rin at happy listening kay Edwin Romero ng Los Angeles, California, Evelyn Fortunado, Milagros Ang Cristobal, Elvira Cabahog ng Pasay City, Arlene Resio, watching live via FB from Houston, Texas. Maraming salamat, Arlene. Thank you, ha? At syempre, nalimutan natin batiin yung ating kaibigan, Dr. Ed Trinidad ng Pasay City. Isang magaling na dentista po yan sa Pasay. We have 28 minutes after 10 o'clock. Antabayanan po ninyo, pagbabalik natin ating tutunghayan ang isang liham kasaysayan na ipinadala sa ating palatuntunan ni Teresa ng Caloocan. Ang ating oras, ganap ng alas 10:32 ng gabi sa pangalawa at huling bahagi ng palatuntunan Dr. Love Radio Show. Narito ang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Teresa ng Caloocan. Dear Dr. Love, ako po ay 71 anyos na at ang aking asawa po ay 74 anyos. Kasal po kami at nagsama ng 46 na taon. Ngunit sa haba ng aming pagsasama, hindi po natigil ang kanyang pambababae. Mayroon din siyang naging mga anak sa mga ito, ngunit mga nanahimik na rin po ang mga babaeng naging karelasyon niya. Ngunit ngayon, nalaman kong sa edad niyang 74 anyos ay meron siyang isang matandang mayaman na sumusuporta sa kanya na ang katwiran niya ay hindi niya mahiwalayan dahil sunod lahat ang kanyang luho. Sa ngayon, pinalayas ko siya sa aming tahanan dahil lagi niyang pinagmamalaki sa akin na mas malaki ang pakinabang niya sa babaeng yun kesa sa akin. 5 taon ko ring tiniis ang mga ginawa niya dahil gusto ko ring isalba ang aming kasal. At sa tanda naming ito, nakakahiya ng malaman pa ng iba. Sa ngayon, gusto kong maghiganti at ipaalam sa mga anak ng babaeng yun, ngunit wala po akong lakas ng loob. Ano po ba ang gagawin ko dahil sinira niya ang aking pamilya? Marahil, baka sisihin din ako na hindi magampanan ang aking personal na obligasyon sa asawa ko kasi parang laging sumasagi sa isipan ko ang kanyang pambababae since day one ng aming pagsasama. Sabi po ng mga anak ko ay pabayaan na lamang siya, ngunit iniisip kong responsable ako sa kanyang kaluluwa bilang sinumpaan namin sa harap ng Diyos. Ano po ba ang gagawin ko? Maraming salamat. Gumagalang, Teresa ng Caloocan. Ganap ng alas 10:38 ng gabi ang tumpak ng oras. Atin pong balikan ng kasaysayan ni Teresa ng Caloocan. Sangayon kay Aling Teresa, 46 years silang kasal ng kanyang asawa. Si Aling Teresa ay 71 years old at ang kanyang asawa ay 74 years old. At sa
simula pa lamang ng kanilang pagsasama ay hindi na po natigil ang pambababae ng kanyang asawa. At sa ngayon, ang kanyang asawa ay may kinakasamang isang matandang babae na mayaman na sumusuporta sa kanya. At ang katwiran ng kanyang asawa ay hindi niya mahiwalayan dahil sunod lahat ang kanyang luho. Yan. Ngayon, pinalayas na po ni Aling Teresa yung kanyang asawang lalaki sa kanilang tahanan, no? Ngayon, sang-ayon kay Aling Teresa, ang sabi ng kanyang mga anak, pabayaan na lamang niya. Ngunit iniisip kong responsable ako sa kanyang kaluluwa bilang sinumpaan namin sa harap ng Diyos. Aling Teresa, himayin ho natin to. Una, sa 46 years ng inyong pagsasama, never kayong nirespeto ng inyong asawa. Hindi kayo iginalang ng inyong asawa. Binastos niya kayo sapagkat sang-ayon din po sa inyo, hindi tumigil ng pambababae ang asawa ninyo. Napakagandang lalaki siguro niya. Feeling niya mahaba ang buhok niya. Ano? At ngayon, sa edad niyang 74 anyos, ipinagmamalaki pa niya sa inyo na meron siyang babaeng matandang babae na kinakasama ngayon na hindi niya mahiwalayan dahilan sa sunod lahat ang kanyang luho sa matandang babaeng ito. Ano kaya meron ng asawa niyo? Sa edad na 74 anyos, ipapuputol ko ang daliri sa aking mga kamay. Pihado, mukha na lang ho ang matigas sa asawa nyo sa edad na 74 anyos. Ano ang ipinagmamalaki niya na ang kanyang lahat ng luho ay naibibigay ng kanyang babae sa kanya na kapareho niyang matanda na? Ano ang maipagmamalaki niya sa inyo, Aling Teresa? Ito ba'y dapat na ipagmalaki na sa edad niyang yan, nambababae pa siya at sinira niya ang kanyang pamilya? Yung ba ang dapat niyang maipagmalaki? Pwede ba niyang ipagsigawan yan sa bubong ng bahay ninyo na meron siyang isang matandang babaeng kinakasama ngayon na sunod ang luho niya? Kung ang ligaya ng buhay niya ay doon lamang sa kanyang luho, sila na nung matandang yun ang magsama. I tell you, Aling Teresa, hindi ho magtatagal yan. Marirealize ang kanyang kinakasamang babae na ginagamit lamang siya ng inyong asawa. Makamundo ang inyong asawa. Walang pagrespeto, walang paggalang sa pagkatao at sa dignidad ng kanyang asawa na kanyang pinakasalan. Sa isang bahagi ng inyong liham, sinabi po ninyo na gusto niyong maghiganti at ipaalam sa mga anak ng babaeng yun yung lahat at buong katotohanan, ngunit wala po akong lakas ng loob. Aling Teresa, kung kayo po'y totoong makadiyos at binibigyan po ninyo ang pagpapahalaga sa sakramento ng inyong matrimonyo, huwag na po kayong maghiganti. Ang paghihiganti po ay gawa lamang at bunga ng galit. Wala pong idudulot na mabuti sa inyong kaluluwa ang paghihiganti. Ang mahalaga po, Aling Teresa, ay mapanatag ang inyong kalooban at magkaroon kayo ng kapayapaan. Kasi, yun pong asawa ninyo, sooner or later, aabutin po ng karma yan. Maniwala kayo, sa edad na 74 anyos, hindi na po magtatagal. Aabutin ng karma ang inyong asawa at marirealize niya kung gaano kamartir ang tunay niyang asawa na naglingkod sa kanya in spite of his kawalanghiyaan from day one na hindi binigyan ng respeto ang kanyang asawa. Alam niyo, nagtataka po ako sa mga tao na nasa edad natin. Hindi ho tayo nagkakalayo ng edad. 1 taon lamang po ang tanda sa akin ng inyong asawa.
Pero itong panahon na ito, ang iniisip na po natin at pinaghahandaan natin tayong mga may edad, ay kung paano tayo haharap sa Diyos kapag nagpantay na ang ating mga paa. So, ang ginagawa po natin, nag-iiwan tayo ng magandang legacy. Ngayon pa lamang, itong buhay na ito, nakaloob ng Diyos sa atin ay ginagamit natin upang muli nating maibalik ang isang magandang relasyon sa Diyos. Upang kung tayo'y tawagin na ng Diyos, nakahanda na tayo. Ang asawa po ninyo, ang kanyang dinidiyos ay ang bagay na makamundo, bagay na makalupa, bagay na mga material na nagpapaligaya sa kanya na nahuhut-hut niya sa matandang babaeng naloloko niya. Kaawa-awa po siya, Aling Teresa. Tama ang sabi ng inyong mga anak, pabayaan na lamang po ninyo siya. Subalit, hindi po ninyo responsibilidad ang kaluluwa ng inyong asawa kung sakali man po na magpantay ang paan niya at tawagin siya. Alam po ng inyong asawa na may Diyos. Alam ng inyong asawa na ang ginagawa niya ay immoral at labag sa 10 utos ng Diyos. Lamang, hindi po niya binibigyan ng pagpapahalaga ang kanyang relasyon sa Diyos. At sa kanya, dinidiyos niya, ito yung idolatry. Dinidiyos ng inyong asawa ang mga bagay na nagpapaligaya sa kanya sa lupa kasi makalupa po siya. Ipinagmamalaki pa niya sa iyo. Saan ka naman nakakita ng taong ganyan? Ipinagmamalaki pa sa tunay na asawa na meron siyang kabit na matanda ring katulad niyang hukluba na nagbibigay sa kanya ng lahat ng gusto niya. Aling Teresa, ang inyo pong sakramento ng matrimonyo na sinumpaan, hindi po ninyo sinumpaan, nagagabayan nyo hanggang sa kamatayan ng kaluluwa ng inyong asawa. Hindi po ninyo sinumpaan na sisiguruhin ninyong pupunta sa langit ang impaktong asawa nyo. Ang sinumpaan lamang po ninyo sa inyong matrimonyo ay mananatili kayong tapat sa isa't isa, igagalang ang isa't isa, maglilingkod sa isa't isa, hanggang sa kamatayan. For better or for worse, in sickness and in health, till death do you part. Ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad sa ating mga kaluluwa at sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Sa inyong asawa, ang kanyang Diyos ay ang babaeng nagbibigay sa kanya ng mga bagay na makalupa na nagpapaligaya sa kanya. Yan ang ipinagpalit niya sa tunay na Diyos at sa kanyang tunay na pamilya. Panghuling paalaala na lamang, Aling Teresa, alisin na po natin sa puso natin ang galit sa inyong asawa. Ibigay niyo na po sa kanya ang bagay na magpapaligaya sa kanya sapagkat hindi po siya magiging maligaya kasama ka. Kung ito ang gusto niyang buhay, well then so be it. Hindi naman po siya bata. Ang mahalaga, alam ng mga anak ninyo ang dahilan kung bakit ka humiwalay sa iyong asawa. At kung may mukha pa siyang ihaharap sa inyong mga anak, malalaman natin pagdating ng araw kapag pinagsawaan siya ng matandang huklubang babae na nakisama sa kanya bagamat alam na buhay pang asawa nitong lalaking ito at nagsusupply ng lahat ng pangangailangan niyang material. Mas mapalad kayo, Aling Teresa, at alisin ang lahat ng stress sa inyong puso and enjoy your life sa edad niyong 71.
Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Pansamantala, magpapaalam po ang inyong lingkod. At sana po'y naging makulay at makabuluhan ang 1.5 oras ng ating pagsasama ngayong gabi. Babalik po kami bukas, araw ng Miyerkules, alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11. Dito rin po sa 92.3 Radio 5 True FM. Sa ngalan po ng ating General Manager, si Ginoong Raul de la Cruz, ang ating Production Manager, Alvin Maanyo, Cherry Baile, ang ating Operations Manager, ang ating mga producers, Jen Ganda Morales at Mike Santillan, ang ating Technical Director ngayong gabi, si Direk Sheikh Mamaril, ang ating Radio Studio Technician, Rom Ortigas and Ricky Manalo, ang ating PA at Avid Operator, Jairi An, si Jai Manipon na nagbabalik sa ating programa. Ito po naman si Brother June Banag, OP, pansamantalang magpapaalam. Magandang gabi, maraming salamat, Shalom Aleichem.